Hi guys, good morning. So today yung schedule ko ng US visa interview. Medyo maaga yung gising ko ngayon kasi madaling araw pa dito. I think 4:30 ng umaga. Hindi muna ako papasok kasi nagpaalam ako, iba yung duty doon sa pwesto ko. And then babiyahin na ako ngayon papunta dito sa Vancouver na ready ko na lahat yung mga requirements na kailangan kong dalhin. So ito guys ay gusto ko ding maituro sa inyo, gusto ko ding kahit papano hindi na kayo magastusan yung mga darating dito sa Canada, kahit even temporary foreign workers pa lang kayo. Gusto ko sanang maituro sa inyo to kasi gaya nga ng sabi ko, yung mga bagay na ibabayad nyo pa, ang gusto ko sana maging DIY na lang. Kayo na lang ang gagawa, hindi nyo na ibabayad. Kasi nga yun ang pinakang main purpose naman itong vlog ko, yung kahit pa paano makasave po tayo. So now na-ready ko na tong mga documents ko. Actually ito'y gusto ko din sanang ituro sa inyo dahil kahit pa paano yung mga may gusto lang naman po na darating dito as temporary foreign workers, yung kahit po mga hindi pa permanent resident na gustong pumasyal sa US, kahit pa paano makapag-apply po kayo nitong DS-160. Ito po yung kailangan yung i-fill up, itong confirmation of the submission of the non-immigrant visa na DS-160. Ito yung tinatawag nila na B1, B2 visa. Ito po yung kailangan yung i-apply para makapasok po kayo ng US, yung especially yung mga dumarating dito sa Canada na malapit lang naman sa border, sa US border, na gustong mamasyal sa US kahit pa paano. Ituturo ko po to sa mga susunod na hindi ko alam kung next week, next month kasi po wala po akong day off ngayon itong buwan na to, wala po akong day off, nakabakasyon din po yung isa kong kasama. So nagpaalam lang talaga ako para maka-attend ako dito sa schedule ko ng interview. So pasensya na po doon sa mga nagme-message at mga comment na hindi ko pa nare-reply dahil this whole month of July wala po kaming day off. I think until August wala po kaming day off. So pasensya na po kayo. Ituturo ko po ito sa mga susunod na buwan. Sana magawan ko po ng paraan na maisingit sa schedule ko. So ito lang po yung mga kailangan yung i-prepare kapag kayo a-attend ng schedule ng US interview. Itong DS-160 hindi ko ilalagay ko na lang po sa screen, itong DS-160 na B1 B2 application form, and then ito pong instruction at saka itong working permit. Ito lang po yung mga kailangan ninyong i-prepare. At saka syempre 2x2 or yung kinilang 5.5 cm na valid photo. Yun yung kailangan nyo, at saka itong passport. So guys, ngayon bababa lang ako kasi babiyahin na ako. Medyo nag-advance na ako ng 2 to 3 hours na biyahe papupuntang Vancouver kasi mahihirapan pa ako for sure maghanap ng parking. So samahan nyo ako guys, tara. So madilim-dilim pa dito. Pero kailangan ko nang umalis kasi baka ma-traffic ako. Hindi ka pwedeng malate do sa schedule mo ng US visa interview. This is my first time na alis dito sa bahay ng ganito kaaga papuntang Vancouver kasi nga ayokong mata-traffic dahil kalimitan talaga papunta dyan sa Vancouver napaka-traffic na. Lalo pa ngayon hindi ko naman kabisado yung pinakang paparkingan dun sa may US Embassy dito sa may Vancouver. Kaya talagang inagapan ko na para kahit paano hindi ako malate kasi once na late ka dun, wala na. So kadarating ko lang guys, medyo ganun pa rin ang sitwasyon. Nahirapan na naman ako maghanap ng parking. Lagi naman ganun Although marami naman ditong public parking, yun nga lang talaga, kailangan mong bayaran. Kagaya nitong pinasukan ko ngayon na itong Pender parking na parang I think $20 yung kailangan mong bayaran. Pag exit pa naman babayaran, kaya mamaya ako pa malalaman. So medyo napaaga pa naman ako. Anong oras pa lang ba dito? Nakalagay pa dito ay mag-aalas 6 pa lang, ay 7:30 pa yung appointment ko. Okay na rin yung mas maaga kaysa naman na malate ako kasi nga hindi ko alam, baka mamaya pag na-cancel yung appointment ko, kung anong tagal kasi 2022 pa nung nag-schedule ako,
talagang lahat naman sila nagsasabi na talagang 1 year yung makukuha mong slot. Lahat halos nakakilala ko ganon. Wala naman talaga akong planong kumuha dapat ng US visa. Na-invite lang tayo nung isa nating kaibigan na kumuha ako ng US visa para kahit paano nakakapasyal daw kami sa US, nakakapasok, pwede na rin naman ako mag-drive pa US. And then may mga masarap kasing kainan silang pinupuntahan, ini-invite nila ako. And then sabi ko, who knows, baka sa mga susunod na panahon mapasyalan ko na rin yung dream ko na Las Vegas, yung Times Square. Hindi ko alam, hindi natin masasabi. Kasi sino ba din naman ako na dati naman hindi ko din na-expect na makakarating ako dito sa Canada. And then ngayon hindi ko din alam na makakatungtong na rin ako sa US. Ito naman po ay gusto kong ituro doon lamang sa may mga gusto. Alam ko naman para po dun sa iba, wala po to, madali lang po ito. Kayang-kaya po nila makakuha ng US visa. Well, sa katulad ko po, baka po may mga gusto lang na makatungtong sa US. Kasi yung iba, alam ko, pangarap din naman na kahit papaano makita yung view nung pinaglabanan ni Manny Pacquiao na Las Vegas, makatungtong sa Times Square, or makapunta sa White House. Hindi po natin alam Kaya nga po ito, ngayon palang tumutunog yung alarm ko kasi nga napaaga ako. Magre-ready muna din ako ng sasabihin ko sa interview. Kasi may mga napanood naman ako, gaya naman ng sabi ng iba kong kasama dito, na yung US interview naman daw nila dito is parang formality na lang. Hindi na daw masyado mahigpit. Parang tinanong lang sila kung bakit nila kailangan ng US visa. Ang sinagot nga lang daw nila, papasyal-pasyal lang po sila. Kasi yung US border nga, isa likod lang ng bahay namin. Ang sagot nga daw nila, wala naman talaga akong plano, parang gusto ko lang sumilip, mamasyal, magpicture, and then sa umaga, then sa hapon babalik na din daw sila, ganun. Wala naman po, hindi naman daw sila masyado in-interview na, walang masyadong higpit sa interview. So siguro pag ako tinanong, sabihin ko lang mag-iikot-ikot lang ako sa umaga, sa hapon babalik ako, ganun. Siguro naman hindi naman masyado mahigpit, lalo pat pag nalaman nila na yung bahay namin is ang likod is US na. And then pag nakita naman nila yung working permit ko na talagang may trabaho ako, kaya hindi nila maiisip na magtatagal talaga ako sa US, talagang balikan lang din ako. Samantalahin ko na din po pala yung pagkakataon kasi wala din naman talaga akong planong mag-vlog. I-shoutout ko na itong mga nagpapa-shoutout. Shoutout kabayan dito kay Rabano Family 1482. Shoutout idol watching from Cebu kay Melis Kayon 739. Shoutout dito kay J Kasim 74 na nagtatrabaho in China. Shoutout kay Rogelio Gab 5717. Shoutout po kay Boss Ace Hardware, galing po ako ng Wilcon Depot. Kay Carl Jan Baldomero, Preni CR426 shoutout. Hali D. Guzman 9915, Rizal Licerna, shout out from Pangasinan. Shout out din po kay Uncle Biker 9866. Shout out from Zamboanga, Sibugay kay Chrismond 425. Kailangan ko na yatang magsalamin or dahil kagigising ko lang kasi nga maaga akong gumising ngayon, ilang oras lang yung tulog ko, jumuti pa ako kagabi. And shout out din kay Rocker Sale from Lucena City din ako, baka naman. Shout out kay Jobber Black Simon 680 from Taiwan boss. Shout out from New Zealand, dati rin ganyan ang work ko dito sa New Zealand. Mabuhay ang dairy farmers. Shout out sa'yo kay Tessie Litorco. And then shout out din dito kay Ron Bolt Official. Ron Bolt Official. Shout out kay Sense Vlog from South Korea. Biyahe ni Rolds 8173. He is from Taiwan also. Shout out kay Jackson Lore. Congrats idol, ang gaganda ng mga service nyo. Shout out kay Jose No Lorenzo. Napakarami pa po nito. And then gusto ko lang guys, samantalahin tong pagkakataong to kasi may nabasa akong comment dun sa last video ko na yung kay Circle. Pinasasabi nga po pala ni Circle, yung consultant na pinuntahan po natin, marami din po kasi daw nagme-message sa kanya and hindi daw po niya ma-accommodate lahat, napakarami. Ang ginagawa daw po kasi niya, isinasala niya yung mga resume yung isinend sa kanya, and then yung mga tanong ninyo, di pa daw po niya masyado masagot dahil napakarami, dinagsa daw po siya. Nagsabi nga po siya sa akin, tinawagan niya ako na baka pwede na wag naman daw yung iba talagang double yung message, yung iba double yung email. And then gusto ko lang pong iklaro sa inyo na ako po ay dumating dito, wala po akong ka-tie up na any agency or any consultant. Kaya dun sa nagsasabi
na puro negative yung sinasabi ko, oo, diretsuhin ko na po kayo. Wala po akong pakialam kahit ano sabihin ninyo, kung negative yung sinasabi ko or positive. Ang gusto ko lang po yung totoong nangyayari. Kung gusto nyo po ako, puntahan nyo po ako. Yung talagang sinasabi ko po sa inyo, yung mga nagme-message po sa akin na talagang mga lumipat, mga 2 months lang, 3 months lang, umalis na dun sa trabaho, talagang may abuse dun sa mga nawalan ng trabaho, yung mga sobrang expectation na dumating dito na akala daw nila ganito ganyan, yung natanggal sa trabaho, yung dumating dito ng tourist, walang nahanap na trabaho na umalis. Ito po, gusto nyo po ako mahanap, makita ng personal. Ayoko po kasing i-present lahat or ilagay sa screen yung mga conversation namin. Kasi may privacy naman po yung mga tao nagme-message sa akin na gusto nilang ako na lang yung magparating. And para po sa kaalaman ng lahat, wala po akong ka-tie up na kahit na anong agency or consultant. Kaya dun sa nag-comment na nagsasabi na kaya pala puro negative yung mga sinasabi mo. Kasi at the end of your video daw, may i-rereto daw ako na agency. I get it, sabi niya gano'n, I get it, na parang ang dating sa akin may commission ba ako doon sa inirefer ko sa inyo. Ang totoo po niyan, yung po lagi yung nire-refer ko doon sa mga nanghihingi sa akin ng mga consultant na mga gustong lumipat, na marami pong tourist dito, yung mga iba naka-temporary foreign workers na gustong lumipat ng employer na naghahanap ng consultant. Siya po yung nire-refer ko. Hindi lang po yan, marami pa po sila. Isa lang po yung na dito sa malapit sa area ko. Mayroon po pong sa Ontario, mayroon po dito sa Vancouver. Kaya po siya yung nire-refer ko dahil siya po yung nag-asikaso ng mga working permit namin. And para po sa kaalaman ng lahat, nagbayad din po ako sa kanya nung inasikaso niya yung working permit ko. At mga kabayan, hindi po ito kagaya ng Pilipinas na kapag nag-refer ka sa mga agency ay may mga agent na may makukuha ka. Dito po kapag inasikaso po nila yung mga papers o yung documents ninyo, sa kanya po kayo directly magbabayad, may resibo po yan. Ngayon hindi po niya ako pwedeng abutan doon dahil una nagbabayad po sila ng tax. Hindi po yan kagaya no sa Pilipinas na oy nag-refer ka sa akin ng tao, mapapalis ng agency, bibigyan kita ng 5,000. Wala pong ganun. Hindi po ako ganun kabayan. Yun po ang hirap sa atin minsan kapag gusto mong tumulong. Kaya yung iba alam nyo, yung mga nasa Pilipinas, pag may mga minsan may mga nadadaang aksidente or may nadadaan ng kung ano mang mga krimen, natatakot na silang tumulong yung iba kasi unang-una ayaw nilang madamay. Pag may nakikita silang mga gulo, ayaw na nilang tumulong kasi nadadamay sila. Kung dun sa pagtulong ko po pala na pagbibigay sa inyo ng consultant ay pag-iisipan nyo pa ako na parang ang dating nire-refer ko doon dahil parang meron ako, wala po ako doon. Dahil kung unang-una isipin nyo po, ako po ba ay magbibigay sa inyo ng mga DIY kung paano mag-apply ng visa. Ito po yung conversation namin ni Circle dati. Nagtanong po ako sa kanya na magkano ang pa-apply sa kanya ng visa, paasikaso ng visa, kasi dapat magpapaasikaso ako sa kanya ng visa. And ang tanda ko, tinanong ko siya, ang sagot niya sa akin 600. Kaya sabi ko 600. Kaya ako na po yung nag-DIY. Ako na po yung nag-asikaso ng sarili kong visa. Nakuha ko lang po siya for 180. Ganun ko lang po, 185, sorry, yung pag-aasikaso ko ng DIY na visa. Kaya nga po itinuturo ko sa inyo. Ang totoo niyan kabayan, kung wala po akong mga pasok, kung wala po akong ibang mga commitments, halos pag-aaralan ko po lahat yung ibang proseso dito sa pag-apply sa Canada para DIY nyo na lang po lahat gagawin at hindi na po kayo magastusan para lumapit sa consultant. So sa ngayon po, ang mga naituro ko pa lang po sa inyo yung DIY pag-aasikaso ng visa para po hindi na kayo magastusan. Kung ako po ba ay mayroon doon, tuturuan ko po kayong mag-DIY pa. So hindi na po dapat, hindi ko na kayo tuturuan kasi ang i-refer ko na lang lahat kayo sa mga consultant para mayroon ako. Kaya nga lang po wala Kaya ko po kayo tinuturuan mag-DIY para po makatipid po kayo. Dahil alam ko po yung gastos, alam ko po yung hirap kitain ng pera. Kaya gusto ko pong maituro sa inyo para hindi na po kayo magastusan. Well anyway, ganun pa man po yung ibang mga natatanggap ko. May mga ilang talagang kahit na sa puso mo ay gusto mong tumulong, may mga ganun pa rin talaga na iba yung pagtingin sa ginagawa mong tulong. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nagpapadala sa mga ganyan. Kahit ulanin pa po ako ng bash, napakadali naman pong i-delete ng mga comment nilang hindi maganda. Dahil unang-una, channel ko po ito. Hindi ko naman po pinipilit ang bawat isang manood. Alam ko po na hindi lahat ng content ko ay maganda. Kaya kung sino po yung gustong mag-stay, wala naman pong problema. Kung sino po yung gustong umalis, hindi ko naman po yung makokontrol. Kung talagang medyo sa tingin nyo, hindi nyo kursunado yung video, pwede nyo naman pong i-skip kabayan. Ang gusto ko lang po ay may parating sa inyo yung mga posibleng datnan ninyo dito, mapa-positive man or negative side. Gusto ko po makakarating po lahat sa inyo. Nang sa ganun po, hindi sobra-sobra yung expectation ninyo kagaya ng ilang kakilala ko na dumarating dito na pagdating nila dito, in-expect agad magandang buhay. Na in-expect agad pagdating dito,
kagaya nung iba, magkakaroon ka agad ng bahay, magkakaroon ka agad ng sasakyan. Kaya nga ito po, may mga i-discuss ako sana sa mga susunod na araw. Kasi talaga lang wala po kaming day off. Pasensya na po kayo, ako na po humihingi ng paumanhin doon sa mga hindi ko na i-reply na comment, na mga messages. Pasensya na po, talagang busy lang po ako ngayon. At ngayon may inasikaso akong US visa. So sa ngayon guys, papasok lang ako, pupunta lang muna ako doon, tapusin ko lang muna itong dapat kong tapusin. Kasi ang pagkakalam ko, bawal magdala ng kahit na ano even wallet bawal. Yung documents lang talaga na kailangan nila doon ang kailangan kong dalhin. So balikan ko na lang kayo mamaya guys. Bye bye, love you. A few moments later. Yay! So dito kayo magbabayad ng parking nyo. Ito nakalagay dito is $19, 2 hours, $28, 3 hours, and then $20, 6 hanggang 6 PM. Then marami pang choices dito, click mo lang yan. Na dito, motorcycle up to 6 PM, na dito po lahat. So insert mo lang yung credit card mo or yung debit card mo para mailagay mo yung plate number mo, and then dito ako nag-park. Sa loob na to, marami namang parking lot dito sa loob. May pasok pa din ako mamaya. At least approved na yung US visa ko ngayon. So ayun nga guys, siguro dito ko na lang tapusin tong vlog na to. Kaysa uuwi pa ako kasi para makapagpahinga na rin ako, may pasok pa ako mamaya. So gusto ko lang i-discuss sa inyo dun sa mga pupunta po dito as temporary foreign workers, kahit hindi pa po kayo permanent resident or kahit hindi pa po kayo citizen. Kasi ang alam ko, pag citizen na, pwede nang maglabas-pasok sa US, Canada to US border, wala nang problema eh. And sa mga darating po na katulad ko, temporary foreign workers na gustong mamasyal sa US, yung mga may plano po, yung mga malalapit lang naman sa US border. Kasi nga po, kaya ko po nakapag-decide na kumuha nitong US visa, may mga workmates po tayo na madalas kumakain sila sa mga restaurant, sa mga buffet dito sa may shuttle, dito po sa may US. And sometimes ini-invite din nila ako, mamasyal kami sa Las Vegas, and hopefully sa mga susunod na panahon makapasyal kami dito sa, alam nyo na, sa pangarap ko din naman talaga na sa New York, sa may Times Square, at saka syempre dun sa White House. Who knows, hindi naman natin masasabi ang kapalaran, kasi even ako hindi ko naman po pinangarap talaga dati. Hindi ko na-expect na ako, na yung katulad ko na talagang sabi ko nga sa inyo, talagang pakalat-kalat lang ako sa kalye sa Pilipinas. Talagang kung ano-ano yung mga tinitinda ko, kung saan-saan ako namamasukan, hindi ko talaga in-expect na dito na ako ngayon sa Canada. And ngayon, ito na, may chance na pala ako makapasok ng United States. Alam ko hindi naman po lahat naghahangad ng ganyan. And even ako, wala din naman akong planong mag-stay doon. Ang gusto ko lang ay ma-explore, kasi kahit pa paano, sino ba naman tayo dati? Dati kapag may mga nakikita ako, nadadaanan ako ng mga United States na mga movie. And then yung laban ni Manny Pacquiao sa Las Vegas, nakikita lang natin yan. And now may chance na akong makita mismo yung Las Vegas na pwede ko ng pasyalan, pwede na akong mag-drive or pwede na akong mag-travel, mag-book ako ng flight. Kasi sa likod lang po ng bahay namin, may airport po doon. Nasabi nga nila, iwanan mo na lang yung sasakyan mo paglagpas mo ng border dito sa bungad na bungad lang, may airport, then you can travel 2 hours lang yung Las Vegas. So who knows, someday mabisit ko din yung yung Las Vegas kung saan naglaban si Manny Pacquiao. Simple lang po kasi ako simple lang po yung mga dream ko. Hindi po ako talaga yung malalim mangarap, mga mabababaw lang po na bagay, masaya na po ako. Hindi po ako kagaya ng iba na talagang kailangan na talagang limpak-limpak yung salapi or pera para makapag-shopping kung saan-saan. Masaya na po ako makapag-picture, masaya na po akong makapunta, makapasyal, makita ko mismo ng personal. So dun po sa mga nangangarap, ito po, nag-apply po ako nung US visa last year pa po. So 1 year po yung tagal bago makapag-antay ng schedule. So may inilabas po sila ngayon ang alam ko na wala ng visa interview ang US. Pero ganun pa man po, kailangan pa rin po ditong mag-personal appearance. Sa totoo lang po, yung ina-expect ko, kasi yung base do sa mga napapanood ko before na interview sa Pilipinas, ng mga kailangan naka-Amerikana ka pa, kailangan mga naka-formal attire ka pa, hindi po ganun yung nakita ko ngayon kasi hindi ko lang po kanina pwedeng dalhin yung phone or hindi pwedeng magdala ng camera. Ito nga po pala, sa ibang vlog ko na lang po gagawin yung application ng DS-160 para yung pagpipila po, sa ibang vlog ko na lang po gagawin yon. So sa ngayon po, focus po muna tayo dito sa visa interview. So yun nga po,
ito na po, dumating na yung araw ng visa interview ko. Pagpunta ko po dito, kailangan nyo lang po may copy po kayo nitong form ng DS-160. Ito po yung pinilapan nyo na application. Once na napilapan nyo na po kasi yung application form, meron po doong print. So ipiprint nyo lang po siya. Nakapag-print po ako nito. Ilalagay ko na lang po sa screen. Nakapag-print na po ako nitong DS-160 na application form. And then kailangan po meron kayong 2x2 picture. Yung passport size po na ganito. Nakalagay po doon, may nakalagay po doon 5.5 cm or 2x2, nakalagay po naman yun doon sa pinakang requirement. And may mga nakalagay din po doon na ilalagay ko na lang sa screen na mga bawal ang electronic gadgets sa pagpunta ninyo. And then nagdala din po ako ng mga coat kasi akala ko baka ganon. Well, nung nakapila na po kami, dami ko nakita, may mga nakapang basketball shorts nga lang po Meron nga parang kagigising lang, nakasanok, merong naka-cracks, crocs ba yan o cracks, ganon. And then yung iba halos talagang halos nakapambahay lang. Merong mga dumarating po doon na yung attire iba-iba na po Kaya nga sabi ko, pagdating po sa attire, wala naman po silang hindi kailangan ng formal attire, wala naman pong required, ika nga. And then dito naman po, ito lang po yung iprint ko, yung DS-160, yung confirmation lang po. And then dinala ko lang po tong original ng working permit kasi chinek lang po nila. Pero yung copy po, yung may dala din po ako ng copy. Pero dali nyo na rin po yung original kasi minsan sinisilip po nila, isinilip po nila kanina. So kung gaano po katagal yung pila ko kanina, ito po, i-ano ko po sa inyo na step by step. Pagpila nyo po dun sa umaga, kasi meron po kinukuha nila yung 7:50 na time, uunahin yung pumila, 7:30 na time yung kasunod, 8 ang kasunod 8:30, sunod-sunod po yun, uunahin po yung mga schedule. Ngayon pagpasok nyo po dun sa pila, pag nakapila po kayo doon kasi bawal ng phone, i-check po nila, wag na po kayo magdala ng any bags kasi medyo mahirap po, pinapaalis po nila yung bag wala pong mahabili ng kasi doon ng bag. Yung phone po, ang dala ko lang po talaga kasi nabasa ko naman po, nasa naman po yun, nasa website po ng US Embassy, yung mga dapat at hindi dapat. Ang dala ko lang po yung pouch ko, may pouch po ko. Yung ganito po kaliit na pouch, allowed naman po. But i-check po nila kung ano yung laman. Kung mayroon po kayong mga USB or mga electronics dito, tanggalin nyo na po. Buti na lang, tinanggal ko na yung mga USB ko at saka yung mga cable na maliliit, tinanggal ko na. So allowed po to. And then, yung pinakang cellphone po, pwede naman pong dalhin hanggang doon, pero pagdating po doon sa security, paiiwanan, meron po silang maliliit doon na pwede nyong iwanan doon. May maliliit na parang cabinet. And then meron din pong mga bawal gagaya ng electronic na mga watch. Ito po inallowed po naman nila. And then may nakasabay po ako doon nakabangle na babae. Bangle ba ang tawag doon sa pinakang bracelet niya, hindi niya matanggal, pinatatanggal po kasi. So napilitan siyang bumaba at pumunta sa washroom para sabunin pa. Kaya hanggat mari, wag na po kayo magdala ng any jewelries para hindi po kayo mahirapan. And then after that, nung nasa first floor po kami, na isurrender ko na yung phone ko, na-check na rin po itong aking passport at saka yung DS-160. Pinakyat po kami. Pagdating naman po sa taas, huhubarin nyo pa rin po lahat. Yung inyong mga, kung may coat kayo, tatanggalin nyo po. As in, wala talaga tang matitira, any metal, pati yung inyong belt, tatanggalin din po. Tapos, pagdating po sa taas, i-interviewin na po. Yun lang po, ganun po kadali. Ang totoo po niya, mas matagal pa po yung pila ko kaysa dun sa aking interview. Ito po, eksakto yung nangyari sa interview ko. Pagdating ko po dun, nag-fingerprint lang po ako. And then, pagdating dun sa mismong visa interview, wala pa pong 1 minuto. Tinanong lang po niya ako kung ano status ko dito sa Canada. Sinabi ko, temporary foreign worker. Sinabi niya kung close working permit. Sabi ko po, yes po. And then, sinabi lang niya kung may relatives ka ba sa US. At bakit ka pupunta ng US? Sinabi ko lang po, ganito lang po kasimple sinabi ko. In-invite lang ako ng mga friends ko sa mga buffet and mga restaurant na masasarap na kainan dito sa Shuttle. Kasi yung likod lang po ng bahay namin is US na. So minsan papasyal po ako doon para mag picture. Yun lang sinabi ko. And then sabi niya, your visa is approved. Ganun lang po kadali. And then you can go now, you can exit at this way. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nagulat ako. Sinabi lang niya, approved na, you can exit now. And then nagulat ako kasi na-confuse ako guys, kasi yung dala kong 2x2 picture hindi nila kinuha. So nangyari, nung bumaba ako at kinuha ko yung aking phone doon sa security personnel, nagtanong ako, hindi po ba nila nakalimutan yung aking 2x2 picture? Sabi hindi, ini-scan lang daw pala talaga nila, hindi nila kukunin. So yun lang guys, sa ngayon babiyahin na ako pabalik ng Abbotsford. Hindi na siguro ako mamamasyal dito sa Vancouver kasi
anong oras na din alas 9 na. So magbabiyahe ako siguro mga 11 makauwi na rin ako nito. Pagpahinga na lang siguro muna ako kaysa mag-ikot-ikot ako dito sa Vancouver. Wala din naman akong gagawin or mapapagastos pa, ika nga, kung maghahanap ako dyan ng mga outlet. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat. Hope na kahit papano may na-share naman po ako sa inyo sa mga pupunta dito na temporary foreign workers or kahit na ano pang status ninyo na gustong kumuha ng US visa. Hopefully magawan ko po ng vlog kung paano kumuha ng B1 B2 visa. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like and share this video para kahit papano may idea naman po yung iba na darating dito na gustong mamasyal sa US. So maraming salamat guys. See you sa next vlog. Bye bye.